Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God. Sa recorded voice statement, nagbibigay sa media ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy, napapaatan ng pag-asa sa mga babae na mayroon ng KOJC. At sinabi ang mga nagbibintang na nag-aabol sa kanya. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Ang tinutukoy ni Kibuloy ay ang kwento sa Biblia tungkol sa asawa ni Potiphar na napigtan sa propeta si Joseph na pangkang-pangahasa. Bilang ganti hindi siya pagpatol sa pangungso ito. Inamin kay Kibuloy na nananimos ng grupo niya. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagkat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Noon sinabi ng testigo sa pagdilid ng Senado na pinangkuhan sa kanya ng pag-aaral ng libre kapag sumali sa KOJC. Pero ginaumayon sa Plubi na may kontang 300 pesos kada araw, di kaya'y papayuin at hindi papakainin. Muli naghahamon si Kibuloy sa mga mababatas sabay ng pagtatanggol sa impiyang SMNI. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Kinontonin ni Hontiveros ang payawad ni Kibuloy, ang pahimos ng KOJC members. For the poor, may yumaman at may guminhawa, hindi yung mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may yumaman at yan si Apollo Kibuloy. Samantala sinabi kay Kibuloy, inamin nagtatago siya na yon dahil hinahanap umano siya sa CIA at FBI. Kasabwat umano si Pangulong Marcos Jr. at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Kumbiyansa ng Embahada na Amerika ay haapin ni Kibuloy na hustisya na kaso laban sa kanya. Nasa FBI's most wanted list pa rin si Kibuloy. Tinawag naman si Speaker Martin Romualdez na walang basyahan at pampaisnan ang sinabi si Kibuloy. Nasa pinayuhan ni Romualdez, si Kibuloy ay hapin ng mga kaso. Ako si John Sebastian na may pahindigan, baitang totoo lamang.